Kumpleto na tayo ngayon. So update lang, quick update para sa mga nasa YouTube. Medyo matagal akong hindi nakapag-live, 2 buwan halos. Yung unang buwan nagkasakit po ako, allergic rhinitis. Nahihilo ko, sumasakit ang ulo ko. In short, bobo ako. Hindi ako makaharap sa mga tao. 1 buwan halos. Pagkatapos naman noon, nag-live ako ng 1 beses, tapos nasuspend din naman ako 1 buwan. Kakalift lang ng suspension ko kahapon. Hindi ako nakapag-live kahapon, kaya ngayon ako nagla-live. Okay, sige. Magandang hapon sa inyo Pilipinas. Yung mga nasa YouTube, kayo lang muna yung ma-entertain ko sa pag-akit ng live kasi yung mga nasa TikTok, hindi pa ako makapag-akit ng live sa TikTok kasi bukas pa daw eh. Yung mga nasa Facebook lang muna. Nasa YouTube, hindi naman ako talaga nakakapag-akit ng tao sa YouTube. So sige. Ito muna tayo. Mag-akit tayo ng mga tao sa live sa Facebook. Jan Sandan. Let's go for Jan Sandan. Nakasan lang natin sandali itong volume dito para marinig na gusto. Jan Sandan. Pag ay nakit ko kayo, makita kagad. Yan. Hello, brother. Hello, brother. Taga saan ka? Dasma pa rin, bro. Dasma. Okay. Ano tanong mo, brother? Unang tanong ko, bro. Saan mo nabili yung bro? Yung bracelet mo sa sa kamay, yung yung biker chain? Biker, etong mga singseng, yung mga singseng, to binigay ng mga kaibigan ko. Etong biker chain, galing to ng Shopee. Anong yan dun sa Shopee? Kasi parang ewan ko kung paras yun sa atin. Ito yung akin, no? Oo nga, no? Maganda yun sa'yo. Iba-ibang klase yan eh. Hindi, yung ganyan yun sa'yo, yung ganyan yung hinahanap ko, yung ganyang kalapad. Oo, yung ganyan. Hindi ko alam eh. Diretso hindi ko alam. Hindi ko alam, basta binili ko lang, ganun. It reminds me of something. Ang dahilan kung bakit ako nagsusuot doon, hindi yan para palamuti. Sige, pwedeng palamuti. Pero it reminds me that I am only as good as my weakest link. Yung pinakamahina sa grupo ko, hanggang doon lang ang lakas ko. Alam mo yan yung yung baga, yung pangalan nito, yung unique sa'yo, yung pinaka-unique na, yung baga appearance mo. Yan yung unang ko sa'yo, sabi ko, yung unang na nga kita, sabi ko, parang naastigan talaga ako, sabi ko, yung lalo na yun, yung unang mo yan, di ba, yung medyo, yung manipis lang na ganito, tapos yan yung pangalawa mo yata di ba? Kinapalan ko na ng kapiraso kasi mas matitibay na ngayon yung mga tao ko eh. Yo. Nung una nakita nyo manipis, di ba? Kasi nga maninipis pa noon yung mga tao ko. Pero ngayong makakapal na ngayon ng mga mukha ng mga tao ko, matitibay na rin yung mga tao ko, makapal na rin ngayon yung bracelet. See? May dahilan kung bakit ko ginagawa yung mga bagay-bagay. And if you ask me, you will have the reason why. Pero hindi yan para lang sa palamuti. Pag retirado ka na, wala ka nang pakialam sa palamuti, brother. Diretso. Pag retirado ka na, wala ka nang pakialam sa palamuti. Kaya pansinin ninyo, hindi ako nagsusuot ng mga parang ginto-ginto, ganun. O parang, alam mo yung mga brilya-brilyante. May pera din naman ako para sa ganun, pero hindi talaga ako mahilig sa ganun eh. Hindi ako mahilig sa ganun eh. These things reminds me of something. Nire-remind ako ng bawat isa ron sa mga bagay na sinusuot ko, sa bawat isa sa mga palamuti na nakikita ninyo na mukha lang palamuti. Mukha lang yung palamuti, pero it reminds me of something. Paalala yan para sa sarili ko na kailangan lagi kong nakikita. Nga yung yung sinasabi din ng mga ko saan, sabi sa akin, ba't hindi daw ako bumili ng silver? Sabi ko, anin ko naman yun. Ang importante lang naman, sa akin lang basta may isuot ko lang, wala lang, lang naman yun eh. Mas importante kasi sa akin yung simbolismo kaysa yung material na ginamit para doon. Alam mo, sabi ko nga, abang tumatanda ako, there was a time in the past, mahilig din ako sa mga silver, di ba? Siyempre, dumaan din naman ako nung high school na pagka-gangster, gano'n, di ba? Dumaan din ako sa mga basag ulo, batuhan ng pillbox, suntukan, saksakan, dumaan din ako sa mga gano'n eh. Pero habang tumatanda ka kasi, tas, alam mo yung mas importante na sa'yo yung mga mas importanteng bagay ng buhay. Mas importante na sa'yo yung mga bagay na nakakapagpaalala sa'yo ng mga ideya, ng mga pinaniniwalaan mo versus yung material na ginamit dun. Yan. Yun ang dahilan kung bakit di ako masyadong mahilig dun sa mga parang ginto-ginto, ganun, o mga mas matataas na kalibre o klase ng metal. Hindi ako masyadong mahilig sa ganun. Hindi na. Retirado na ako eh. Follow-up question, brother. Bro,
may maano ka ba ngayon? Kasi medyo matumal. Yung yung sa may fried siomay. Tumal ngayon. Hindi ko alam ngayon kung paano bang Ang sikreto sa mga ganyan, brother, sa fried siomay at saka yung mga tusok-tusok, ilagay nyo sa tabi ng eskwelahan, sa tabi ng sa tabi ng SM, sa mga parking lot ng kung saan-saan. Dun sa sobrang daming tao, whether it be business establishment o eskwelahan. Doon nyo ilalagay. Pag halimbawa, mahina na sa isang lugar kasi palagay ninyo, syempre manghuhula ka lang naman. Palagay mo, nagsawa na yung mga tao, lipat ka na ibang lugar. Yun ang sikreto ron. Kasi yung mga siomay-siomay, pag nilagay mo sa isang lugar yan, maliban na lang talaga, lintik yung putang inang kakaiba yung marketing ng siomay mo. Sobrang laki ng siomay mo kasi laki yung siopaw, gano'n. Tsaka ka palang dadayuhin ng mga tao. Pero sa mga gano'n, kailangan vlogger ka na. So ngayon, syempre, kung mas makakatulong sa'yo, kung yung mismong paninda mo, iba-vlog mo. Ito nga, tapat na ng eskwela to, pero papakita ako sa'yo. Ito, Oo nga, no? Oo, tapat na. Kasi yung ito naman si tropa ko. Ngayon, may fishbowl doon. Isang grupo kayo dyan. Dalawa lang kami. Bali dito sa site na to, ito, yung gilid na yan, yung tuwing hapon, may mga nagtitinda din dyan ng ng mga, yung siomay na yung siomay rice, okay. Mga ganon, yung mga, mga ganon. Kasi ito palengke ito eh. Okay. Ito yung pwesto namin, ayan. Ito yung akin. Okay. Ayan. Okay. Tignan mo yung foot traffic. Yung dapat, kasi hindi lang naman yan dun sa konsepto na dapat nandun ka sa tabi ng eskwelahan diba? Tignan mo rin yung foot traffic. Baka naman tabi ng eskwelahan, tas di naman dinadaanan ng mga estudyante lumalabas o pumapasok. Tignan mo yung foot traffic. Kung saan sila dumadaan, dapat nakaharang ka dun kung maaari. Siyempre, you have to be in accordance with the law, diba? Kung ano yung pinapayagan lang ng batas na hindi kayo nasisita, dun lang. Pag nasita, usog na. Ganon yun. Pero meron talagang mga panahon ng tumal, brother, lalo na kapag panahon na medyo maulan. Expect mo na talaga yun. Itong panahon na to, ewan ko, puta, hindi tumigil yung ulan mula June yung alam mo yung mas marami pa yung araw na umuulan kaysa sa umaaraw. Huwag kang mag-alala kasi kami rin naman nakakatikim din ako ng tumal Ewan ko kung napapanood mo yung mga vlog ko nitong mga nakaraan. Pero kami rin mismo nakakatikim ng minsan ang average namin sa isang araw 6,000 lang, 7,000. Hindi kaya magbayad ng mga empleyado nun Pero lahat ng mga nagdaang araw, nakaipon ako ng sobrang dami na kaya magbayad ng empleyado hanggang dumating yung panahon na malakas na. Ganon yun, kuha mo? Ay, bro, ano pangalan nito? Mga anong oras ka ba naan dyan kapag baka sa kasi dapat nga nakaraan ako kami magpupunta dyan. Yung nakamotor, mga anong oras ka na nandyan, bro? Depende kung anong oras may bisita. Pag walang bisita, nasa bahay ako, nagbabasa ng libro. Kasi pag nandito ako, di ako makapagbasa na maayos Nasa bahay ako. Kung hindi man ako nagbabasa ng libro, nanonood ako ng mga documentary sa bahay. Pero pag pumunta naman kayo rito, sabihin nyo lang sa mga empleyado ko, hinahanap nyo ako, sila nang bahala mag-message sa akin. Pag may bisita, pumunta ako rito. Sige. Dati kasi kailangan nakatambay ako rito. Ngayon naman, since kabisado na ng mga tao ko yung trabaho, tapos pambaragan na rin sila, pambalagbagan na, edi wala na ngayon problema, hindi na kailangan araw-araw nandito ako takatanghod dito na walang ginagawa. Nga pala, di ba pumunta ka nung rally pala? Ano pala yung anong oras ka na nakauwi? Madaling araw na? Oo, madaling araw na ako nakauwi hindi parang 1:00, 2:00 yata. Sumakay na lang ako ng ng angkas pa-uwi. Kasi hindi na ako nagdala ng motor o kotse doon. Alam ko kasi magiging sobrang gulo ng lugar na yun. Ine-expect ko na talaga yun kasi may mga bali-balita galing sa mga tropa Siyempre, pag vlogger ka, ang dami mong balita na nare-receive di ba? May mga bali-balitang magiging sobrang gulo daw ng lugar na yun. Ako naman, hindi na ako nagdala ng sariling sasakyan. Ng motor. Wala akong kotse. Wala. Mahirap lang ako. Ang meron lang ako, motor lang. Mahirap lang tayo Mahirap lang. Mahirap lang tayo. Oo. Yayaman din tayo. Konting tsaga-tsaga, konting tiis-tiis lang. Yayaman din tayo. Konting tsaga-tsaga, konting tiis-tiis. Ayun na. Basta mahirap tayo Mahirap lang Mahirap lang tayo. Mahirap. Yeah. Ilan tayo? Teka lang, atras lang muna ako. Umaabante na yung araw Dali lang
Mabilis lang to. Sige, sige. Okay, follow-up question, brother. Buti nga hindi mo inano yun, dinala yung motor mo. Baka kasi pag-tripan, di ba yung NMAX dun ng motor, di ba yung NMAX na motor sinunog? Sa polis yun eh. Bali-balita yung polis na pumasok dun sa loob ng yung pumasok dun sa loob ng Sogo na may baril, polis daw. Sa polis yun eh. Sinunog eh, no? Oh, follow-up question, brother. Doon tayo sa mga tanong mo. Yun nga bro, mga next year kaya, magiging ano kaya to? Sa bagay, hindi rin naman natin masabi kung magiging okay din kaya yung bentahan. Ang bentahan ng pagkain malakas kapag January, February, March, April, May. Kalahating buwan na sobrang lakas. Based sa experience ko Based sa experience ko. Kasi etong ganitong panahon, okay lang, normal. Nga lang, ang problema kasi dahil nga nag-uulan, hindi masyadong lalabas ang mga tao. Tapos, yung pasukan. Tuloy-tuloy ang pasukan. Pero kapag panahon na summer, at saka yung pagkatapos ng December, kasi napansin ko itong December, sobrang tumal. Dalawang bagay yung napansin ko. Sabi ng mga lumang negosyante, nagtataka daw sila kung bakit itong nakaraang December sobrang tumal. Nagtataka sila kasi sobrang out of the usual daw nun. Hindi, medyo matumal pero hindi ganun katumal. Ngayon, ang nangyari, hindi ko alam, baka siguro dahil nag-iipon ang mga tao for December 25 at saka January 1, ganun. Ngayon, ang nangyari, wala masyadong customer pagka December. Pero pagka naman tumungtong naman ng January, balik na ulit ang merkado eh. Tapos doon na ngayon nagsisipaglabas ng pera ang mga tao pag tungtong ng January dahil tapos na yung mga malalaking gastusan ng December. Yung Pasko at saka yung bagong taon. Okay ka na? Okay. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Bye-bye. Bye-bye. God bless you, brother. Thank you. Muntik ako pa ma-end live. Nakalimutan ko na kung paano mag-live. Tingnan ko ma-end live. Jello. Can't join. Jello, can't join ka daw, brother. Kapa. Can't join talaga si Jello. Josh Garcia. Unable to add guest. Ito. Si John Mel. Oh, dumami na yung mga viewers natin sa TikTok. Hello everybody. Kumusta kayo dyan? Sarap. Mga nasa YouTube, pakishare nyo nga ito yung YouTube. Yung mga gusto umakyat sa live, nasa Facebook po ako. So mga gusto umakyat sa live, nasa Facebook lang ako. Otherwise, mas malinaw ng kaperaso yun nasa YouTube yata. Yung mga nasa Facebook na gusto umakyat sa live, welcome kayo. Andito lang sa may bandang gilid. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Kasi yung mga nandito na nasa listahan, hindi maiakyat sa live. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero testing nyo labas kayo, tapos balik kayo ulit, tapos tsaka kayo mag-request na umakyat sa live. Testing nyo lang, labas kayo, tapos balik kayo ulit, tapos tsaka nyo tignan kung makakaakyat kayo sa live. Ganda tong tanong nung isa Coach, pabugbog naman ng kaunting idea tungkol sa God particle o Higgs boson. Hanggang ngayon, theory pa rin yan Yan ang problema dun sa God particle Hanggang ngayon, theory pa rin yan. Yung God particle. Ang konsepto niyan, di ba, so far, ang pinakamaliit na alam ng mga tao tungkol sa mga bagay-bagay, sa eskwelahan
yung subatomic particle. So, merong protons, neutrons, electrons. Yung protons, neutrons, electrons, makukuha mo yun kapag binasag mo yung atom. Yung atom, pag binasag mo, you get subatomic particles. Protons, neutrons, at saka electrons. Tapos, pagka yung protons naman binasag mo, 2011, na-discover nila na meron pa palang mas maliit pa kaysa sa subatomic particles. Ang tawag, quarks. Yung quarks na yun, 6 na quarks yan. Up quark, charm quark, down quark. Tapos check nyo na lang yung iba sa YouTube. Ngayon, yung mga quarks na yun, hindi na considered na matter yun eh. Considered na lang yun na energy. Kasi wala na siyang timbang. Tapos wala rin siyang, kumbaga, hindi, I will say, yung mass niya, hindi kasing stable, I will say, na mako-consider mo siya na matter. Considered lang siya na energy. Allegedly, sabi nila, ang theory is kailangan daw munang kumaskas dun sa Higgs boson, dun sa God particle kung tawagin, para magkaroon daw siya ng mass at ma-consider siya na matter. Pero kailangan niya munang magsama-sama para makabuo ng subatomic particle for it to be considered a matter. Yun. Mga bagay na hindi mo pa matututunan sa eskwelahan pansamantala ngayon. Kasi hindi pa natuturo yan sa eskwelahan eh. 2011 lang na-discover yung yung quarks eh. Anyways, sige. Nandun tayo sa Jomar. Ayan. Kaya Jomar tayo. Brother, hello. Jomar, good afternoon, brother. Taga saan ka? Taga Nasugbu. Batangas, Nasugbu. Okay, ano tanong mo, brother? Ay, lagi na ako nanonood ng live mo. Hindi ako masyado sa mga tanong. Na-inspire lang ako sa lahat ng napapanood ko sa'yo. So lang itong makausap sa akin. Okay, sige. Medyo stress dito sa trabaho ngayon. Anyari ba sa trabaho mo? Senior account officer. Alam mo yung mga small lending? Ikaw yung may hawak ng mga taong nagko-collector at saka Taka na sakit sa ulo niya, brad ah. Oo, tapos yung mga mga kliyente ngayon, sanay nang hindi magbayad. Kupal talaga mga tao eh, lalo kapag small claims lang eh. Kasi ang hirap naman mag-file. Tapos wala kayong magawa kundi small claims court lang. Tsaka follow up lang, punta ka sa kanila, umaraw mo lang. Sobrang stressful. Ang ginagawa nga ng tropa ko na may-ari ng lending company, yung taga-paningil, di na nila pinapaalis sa bahay. Sasabihin wala doon. Paano concept? Paano yung Kasi buong maghapon nandun lang siya. Hindi alis. Paano pa yung nag-generate ng collectibles? Doon mismo siya. Hindi siya alis. Bawa sabihin wala doon. Sige po, antay ko na lang po dito. Puta, maghapon yun doon, brad. Hindi umaalis. Doon na siya nagme-merienda, doon na siya umiinom ng kung ano man. Hindi aalis. Aantayin dumating. Pag inabot ng kinabukasan, puta, alam ka namang hindi ka pumasok sa trabaho dahil lang nandun sa harap yung lender. 'Di ba? Tama naman. Dati gumagana yun eh. Kahit hanggang midnight na tigasan lang ng muka. Patigasan lang. Minsan ina-update ng kapitbahay eh. Kaya hindi umuwi. Oo, kahiyaan na lang. Ganun ginagawa eh. Kaya medyo rough na yung Wala, mas matitigas na ang mukha ng mga tao ngayon. Tangina dati, natatakot pa sa baranggayan. Ngayon, alam na ng mga tao ang baranggayan. Pag-aayusin lang naman kayo, wala naman nagagawa dyan. Ang dami nagtating lelen. May arawan, merong weeklyhan, monthly din. Totoo. Diba? Sobrang dami binibigay din. Baka may mga tanong ka, brother, mapagsilbihan kita. Tingin mo, anong magandang approach dito sa mga tao? Kasi may mga collector ka din na kuha na lang abutan eh. Pag nangolekta, mas madali brother kapag mas madali kapag yung mga pinapautang ninyo mga kumpanya. And when I say kumpanya, hindi yung mismong kumpanya kasi malaking demandahan yung pag nagkataon. Yung mga empleyado sa mga kumpanya tapos nakasanla sa inyo ATM. Yun mas madali-dali yun. Wala nang singilan pa na magaganap. Mangyari, withdrawin na lang sa ATM yun, tapos bibigay sa kanila yung sobra, deducted na kagad automatic yung mismong ibabayad sa inyo. Mas madali yun. Pag nakipag-tie-up kayo sa mga kumpanya, tapos yung mga kumpanya may ATM ng mga empleyado, payroll, mas madali yun.
Ang mahirap kasi na yun sa atin dito, digital lahat. Totoo naman, pero hindi lahat merong ganong kapasidad. Sa bagay. Hindi lahat ganong katalino para mag-online banking. Sa bagay. Oo nga. Yung iba, hindi naman nag-online banking. Pero yung matatalino na. Tapos even better, kapag yung kumpanya mismo yung ka-tie up ninyo. So, nasa kanila ngayon ng payroll, tapos meron kayong access ngayon. Makakapakisuyo kayo sa payroll. Lalo na kapag nag-resign na yung empleyado, syempre may mga iba gago talaga, di ba? Mangungutang sa inyo, yung pala pa-resign na o pa-awol na. No, nangyayari yan. Merong ganyang kakupalan sa mundo. Tapos syempre kapag naka-tie up kayo dun sa kumpanya, tapos meron kayong access sa payroll, kaya abisuhan nyo na kagad yung payroll. Namabalitaan namin, hindi na daw pumapasok to si ganito. O yung payroll na mismo mag-aabiso sa inyo. Good standing kayo ngayon. Wala kayo sakit ng ulo. Minsan kailangan tatalinuhan mo lang talaga eh. Pag magpapautang ka ng mga tao tapos walang nakaprenda, putang ina, kahit maghapon ka pa nakatayo dyan, sabihin lang sa'yo, wala. Pukin ng ina, wala kang magagawa. Tapos ngayon, nandito na tayo sa panahon ngayon na tigasan na lang ng mukha ng mga tao eh. Diba? Hindi na importante ngayon ng moral eh. Andito na tayo sa panahon na puta, yung mga suso, yung mga poke, nilalabas nila sa social media. Diba? Tapos binibenta nila yung bold nila sa anong tawag dito? Sa Telegram. Konti na, hindi nagbayad eh. Stress malala eh. Shit happens talaga, brother. Shit happens talaga. Yun nga lang, yun talaga yung sinasuggest ko. Kumuha kayo ng mga katayap na kumpanya na kung alimbawa, di nyo talaga maiwasan magpautang sa ganyan. At least man lang, mabalansa nyo man lang yung risk na meron kayong mga kumpanya na mga katayap na yung mga empleyado doon ay mga maaayos magbayad. Kasi naka-payroll. Kaya mo i-raise ko yun. Mas safer yung ganun eh. Kasi alam mo sa pagnenegosyo, there's risk versus reward ratio. Kung tawagin. Risk versus reward ratio. Gaano kalaki yung risk para sa anong laki ng halaga ng reward na makukuha mo. Pag masyadong mataas yung risk versus reward ratio, tapos nasa risk yung problema, alam mo na, hindi masyadong good business yun. Pagka naman mataas yung reward, kahit mayroon pang mataas na risk, sobrang laki ng diferensya ng reward, okay lang. Kasi risky business talaga pagpapautang in general eh. Risky business talaga pagpapautang. Kasi maraming kupal na maungutang eh. Tingnan mo, panahon lang ngayon, i-announce mo lang sa social media nagpapautang ka, puputaktihin ka na kagad ng messages, ang damakmak eh. Diba? Sigurado yun. Hindi na nila tinitingnan ng interes. Wala silang pakialam doon. Tangina, karamihan sa mga maungutang ngayon, wala kang pakialam na doon sa konseptong babayaran pa nila yun eh. Anong interest? Hindi, walang intention sila magbayad. Wala talagang intention magbayad. Puta, dun sa panahon ng bayaran, nanghihinayang na sila ilabas yung pera nila kahit may pera naman talaga silang pambayad eh. Sakit na nang nangyayari din sa atin. Sakit na nata ng mamamayan yun ngayon. Oo, gusto ng libreng pera, instant gratification. Gusto ng libreng pera. Expect mo na rin yan, lalo na sa mga Expect mo na rin yan, lalo na sa mga magagandang batang babae. Kasi ngayon nakikita ko ang daming mga magulang na nagme-message sa akin na yung mga anak daw nila nahuhuli daw nila nagbebenta ng bold sa Telegram. Dami. Hindi niyo alam kung anong laman ng inbox ko. Yung inbox ko pinaka-twisted na inbox sa buong Pilipinas. I will say. Sa lahat ng mga influencers, yung inbox ko pinaka-twisted. Halo-halo na diyan, murder, rape, yung mga nagrereklamong mga magulang tungkol sa mga anak nilang nagbebenta ng bold sa Telegram. Ang daming nangyayaring ganyan. Ano kasi just mo sa mga gano'n? Dalawang anak ko pa naman babae. Diretso sinasabihan ko, wag na muna nilang bigyan ng cellphone tapos ayusin nila pagpapalaki sa mga anak nila. And when I say ayusin, dapat sa kanila muna manggaling yung pagkondisyon sa isip ng mga anak nila. Kasi nangyayari yung mga ganyan kasi hindi alam ng magulang na nag-i-exist pala yung ganyang sistema. Yung bentahan ng bold sa Telegram, puta sobrang talamak na niyan ngayon. Dati parang kahapon lang, wala akong malay dyan eh. Nung nabuksan ko ngayon yung topic na yan, ang daming nag-message sa akin ng mga magulang. Nahuhuli daw nila yung mga anak nila dyan. Hindi lang yung mga magulang pati yung mga bata mismo nagsisipag-message din sa akin na gusto na daw nilang tigilan. Ang problema, ang dami kasing pera. Malaki pera eh.
Pag nalaman mo kung gaano kalaki pera dyan, brother, 100,000 ang pera dyan sa pagbebenta ng bold sa Telegram. 100,000 pera dyan. Yung iba, nagla-live pa. Handler din yan, no? May handler. Wala ka lang malay, pero may mga taong sikat sa underground. Wala kang malay. May mga taong sikat sa underground. Meron nga ako nakikitang nasa social media na ngayon eh. Mga sikat na sa social media na mga babae na sobrang bilis dumami ng followers nila sa social media. Kasi pala, kaya sobrang bilis dumami ng followers nila sa social media kasi yung bold nila kumakalat sa Telegram. Nasa underground pala. Oo! Sikat sila sa underground. Sobrang sikat nila sa underground. Ang ano kasi ng Telegram, di mo naman na-access yun ng hindi ikaw yung ano eh. Tingnan mo, yung mga ibang magulang dito, wala raw silang malay. Ayun, nagsisipag-comment oh. Wala akong malay dun, baka yung anak ko nagbebenta na pala ng ganyan. Pansinin niyo Pilipinas, pag yung mga anak ninyong babae, bigla na lang nakakabili ng kung ano-anong mga bagay, tapos hindi galing sa iyo pera, malamang nagbebenta ng katawan niya sa social media, wala ka lang malay. Check niyo yung mga anak ninyo, baka biglang nagkakapera yan, wala kayong malay kung saan galing ang pera, tapos di naman kayo nagbigay. Nakakabili ng mahal na lingerie, nakakabili ng mahal na tsinelas, nakakabiling mahal na damit. Hindi nyo alam kung saan galing ang pera. Alam mo na yan. Wala naman trabaho anak ng babae. 90s ginagamit pala sa live show, no? Oo. Merong merong mga malalaking sakit ngayon ng lipunan. Tapos malalaman mo lang yun kapag ka-techie ka. Pero pag hindi ka techie, wala kang malay bilang magulang. Yun ang problema pag outdated ka bilang magulang. Yun ang problema pag outdated ka. Marami pa naman ganyan. Pag hiling ng tablet, bigay tablet, bigay ng mga kung ano-anong pang-upgrade para sa school, yung pala. Bigat yan. Oo, puta, masarap lang yan kapag ka, masarap lang yan pag ikaw yung nakikinood ng bold ng babaeng bata. Masarap yan. Pero pag nakita mo yung anak mo na naggagaganon na, patay ka. Paano na ngayon? Is pa naman. Tangina, may nakita nga ako eh. Merong pinakita sa akin yung tropa. Puta, 14 to 17 years old. Minor. Ano yan, group? Oo, group. Doon sa Telegram. Parang GC, gano'n? Hindi siya GC. Broadcast channel. Ha? Broadcast channel. Hindi ko alam kung sino ngayon ang handler niyang mga yan. Kasi yung 14 anyos na bata, napakahirap niya na siya mismo ang gagawa ng ganun. Tapos 100,000 ang followers. Kasi nakita ko 100,000 yung nakasubscribe dun eh. Sa broadcast channel na yun. Yung concept pa nun. Grabe, kakaiba na ngayon yung panahon. Sobrang ibang-iba itong panahon na to sa lahat ng panahon na pinagdaanan natin bilang tayo mga dating bata. Iba itong itsura nitong panahon ngayon. Ngayon nga, nag-a-update na ako ng sarili ko eh. Kasi ang dami palang pagkakakitaan sa social media na wala akong malay na nag-e-exist. Ngayon, itong buong 2 buwan na to na hindi ako nakakapag-live, ang dami ko ngayon natutunan galing sa mga tropa kasi ngayong hindi ako nakakapag-live, binibisita ko ngayon yung mga tropa galing sa iba-ibang lugar na ang tagal lang nag-iimbita sa akin ng mga panahong na-stuck ako sa Project 1, hindi ko mapagbigyan. O ngayon, sige, napapagbigyan ko na ngayon yung ibang mga tropa. Ano sa social media ngayon? Yung mga in ngayon, medyo in demand sa ano natin. Ang ang e-commerce lang, hindi biro ang kita eh. Meron akong tropa, puta, kumikita ng 1 million isang buwan sa e-commerce, malinis na yun eh. Parang kita ko din nga yun eh. Nagbebenta ng kung ano-anong mga bagay na galing ng China. Tapos, syempre, dahil galing ng China yun, sobrang mura nakukuha. Parang may mga 50 pesos, 100 piso lang. Tapos, bebenta nilang 1, 2, 1, 3, 1, 5. Pero may recto na sila doon. Pumupunta sila doon, nag-check sila. Oh. Gaano karami pwedeng orderin, mga ganon. Oo. Ngayon, sobrang daming pagkakakitaan eh. Ito nga yung panahon na kapag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, pumunta ka lang ng YouTube, tingin ka rin ng mga pinakamagagandang paraan para kumita, pumili ka ng isa, pagkakakitaan mo na kagad yun. Hindi ka man maging sobrang galing, pero kumikita ka, extra. Kaysa ron sa trabaho mo lang. Takot sumubok eh. Wala ka naman mawawala doon sa iba, ba't di aralin? Totoo. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Ayos na ako. Okay. Nakausap kita. Thank you very much, brother. Bye-bye. Salamat sa oras. Galingan mo maningil. Okay, sige. Sige, nakat muna tayo isa pa. Magandang hapon sa Pilipinas. Yung mga gustong umakyat sa live, nandito tayo sa Facebook. Yung Facebook nandito sa may bandang kaliwa, dyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Right, ayan. Ito. Kim Kan. Taga saan ka, sister? Ay, brother pala to. Hello.
Sorry po. Taga saan ka? Taga Laguna po. Okay. Sa Santa. Okay. Ano tanong mo, brother? Brother, may tanong ako, brother. Gusto ko sana bigyan mo ako ng advice kung ano yung pwede kong gawin. Paano ko ba maiiwasan yung luho ko? Kasi wala akong naiipon sa sahod ko eh. Puro ako inom tapos babae. Importante, brother, kasi gusto mo mag-inom, gusto mo ring mambabae. Kung gusto mo ng mas masarap na poke, dapat mas marami kang pera. Kung gusto mo ng mas mahal na alak, dapat mas marami kang pera. Di ba? Yun eh. Pero kung gusto mo ng bahay, kotse, o higit pa kesa ron sa poke at saka sa inom, kailangan mo talaga mag-ipon na marami-raming pera. Ako, ang suggestion ko sa'yo, kung gusto mo rin lang naman ng poke at saka inom, gumawa ka ng pagkakakitaan na hiwalay kaysa dun sa pinagkakakitaan mo, tas yung kinikita nun, yun ngayon yung panggastos mo sa inom at saka sa poke, hindi mo na ngayon nagagalaw yung sweldo mo. Gusto ko po sana iwan yung mga luho ko na ganyan eh. Kasi ang hirap po kasi pag malayo ka sa magulang mo tapos walang nagsusuway sa'yo. Parehas lang naman tayo ng problema eh. Wala rin naman ako nagsusuway sa akin eh. Pero tingnan mo, natigilan ko yung paninigarilyo. November pa, nung huli ako nanigarilyo. Mag-iisang taon na ngayon sa susunod na buwan eh. Kailangan mo lang talagang disiplinahin yung sarili mo. Meron kang gustong mangyari sa buhay mo, alam mong hindi mangyayari yung gusto mong mangyari sa buhay mo kapag ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kasi yung gusto mo, sa hinaharap pa yun. Ang problema, pag hindi mo naiipon yung pera, paano ka ngayon makakabili ng mga bagay na talagang gusto mo talaga sa buhay? Kasi yung mga maliliit na bisyo na yan, pag pinagbibigyan mo lagi yung katawan mo, bigay ka ng bigay ng luho ng katawan mo, bigay ka ng bigay ng luho ng katawan mo, yung katawan mo rin naman magsasuffer in the future eh. Gusto mo ng sariling bahay, di ka makabili. Gusto mo ng ayahay na buhay, makabili ka ng sasakyan, hindi ka makabili ng sasakyan dahil hindi mo matigilan yung kakapuki ng kakapuki. Di ba? Dahil lang kasing kakapuki ng kakapuki, putang ina, maputol titi mo dyan. Hindi kasi po, brother, gusto ko rin po kasi ano yun eh, itigil yun eh. Gusto ko lang po sana itigil yun. Tapos, hindi rin po ako nakapagpadala rin sa mga magulang ko, gano'n. Hindi mo naman obligasyon na magpadala sa magulang mo eh. Ang obligasyon mo, ayusin yung buhay mo para pagtanda ng magulang mo, hindi na nila kaya magtrabaho, ikaw na ngayon na magbibigay, ikaw na ngayon na magsusustento sa kanila hanggang mamatay sila. Ang obligasyon mo, ayusin buhay mo. Mahirap lang talagang pigilan lahat ng bagay na masarap. Pero mag-ingat kayo, eto Pilipinas, paalala ko lang sa inyo, mag-ingat kayo sa lahat ng bagay na masarap. Lahat ng bagay na masarap, lahat. Whether it be pagkain man yan, o tulog yan, o paghiga yan, o Netflix and chill, lahat ng bagay na masarap, nakaka-addict. Tapos pag na-addict ka na, yan na ngayon ang susunod na tanong mo sa akin, paano mo ngayon titigilan? Kasi di mo mapigilan yung sarili mo. Lahat ng bagay na masarap, mag-iingat kayo. Pag napansin nyo, tangina, sarap ng longganisa. O dahan-dahan, baka putang ina, araw-arawin mo naman longganisa. Kakasakit ka naman sa puso nun, diba? O, sarap kumantot ah. O, dahan-dahan. O, tangina mo, mamaya kakakantot mo, makatsamba ka ng may AIDS, wala pa naman sintomas yun. Baka magkasakit dun eh, no? Oo. Pero more than magkasakit, brother, hindi mo makukuha yung buhay na eksaktong gusto mo kapag lunod na lunod ka sa bisyo. Practice moderation. Paalala ko lang sa inyo Pilipinas, practice moderation. Moderation, dahan-dahan ka lang. Lahat ng bagay na masarap, tikman mo yung mga bagay na hindi naman masama. Tikman mo lang. Pero wag ka magpakalubog doon kahit pa sabihin mo hindi masama yan. Kasi tinan mo, kahit ano pa yan, lahat ng bagay na sobrang masama. Lahat ng sobrang masama. Sobrang pagkain, kakakain mo, yan na mismo yung dahilan ba't naghihirap yung pamilya mo. Diba? Alam mo, ang Pilipino, napakahirap ng buhay dahil kakakain ng kakakain eh. Hindi balik ang gumastos basta busog. Hindi balik ang gumastos basta importante malaman na nantiyan. Putang ina mo, magkano lang ang sweldo mo? Nag-aadobong baboy ka pa. 300 lang sweldo mo, tapos 6 ang anak mo. Nagparami ka ng anak, puta ka. Tapos ang sarap pa ng ulam ninyo. Oy, alam mo na talaga, expect mo na talaga magiging mahirap ka habang buhay pagka naglulubalog ka sa puro na lang masarap. Dapat pag mahirap ka pa, gulay-gulay muna. Paminsan-minsan lang yung baboy-baboy, baka-baka, minsan-minsan lang yan. Diba? Ganun yun eh. Tungkol dyan, o yan, gusto mo mag-inom? Minsan-minsan lang. Kumita ka ng sobrang laki isang buwan, o di gasusin mo yung 1,000, 2,000, manlibre ka pa ng mga tropa, gin lang muna. Diba? Magkano lang naman kinita mo eh? Wala pa namang 15 milyong kinita mo, naipon mo na rin yung pera mo. Ano ba naman yung 1,000, 2,000, tapos nanlibre ka pa ng mga tropa isang beses sa isang buwan? Bira lang. Pero dinadalasan mo, tangina, dyan talaga mauubos ang pera mo. Wala ka ngayong pinagkaiba doon sa mga patabaing baboy na kumakain lang ng kumakain, kumakain lang ng kumakain hanggang sa panahon ng katayan.
'Di ba? Alamin mo kung ano gusto mo talagang mangyari sa buhay. Kasi ang nangyayari, distracted ka lang sa buhay mo kasi wala ka talagang eksaktong gustong mangyari sa buhay mo eh. Doon talaga nagkakaproblema eh. Wala kang eksaktong gustong mangyari sa buhay mo, kaya wala kang pinaghahandaan, wala ka ring pinag-iipunan, tapos nauubos lang ang pera mo sa kakainom at saka kakatira ng poke. Diba? Doon talaga nagkakaproblema. Alamin mo muna eksakto kung ano talaga yung gusto mo. Tapos go full speed ahead. Tapos kung ano man yung gusto mo na mga pagbigyan yung sarili mo, minsan-minsan. Minsan-minsan. Wala naman, so, diba? Minsan ka lang magiinom. Ano ba naman yung once every quarter nang libre ka ng mga tropa. Pero 3 buwan ang inabot, nag-ipon ka muna ng sobrang dami. Kung gumastos ka naman ng 2,000, hindi masyadong mabigat yun kung may 30 mil ka sa bangko. 2,000 lang yung ginastos mo eh. Diba? Pero once every quarter lang yan. Nakita nyo kung paano ako nagsimula ng Project 1M, 'di ba? Ako yung mukhang gago rito, na tangina, hirap na hirap, puyat na puyat, pagod na pagod. Tapos tangina, alam mo hindi man lang ako makalabas kasama ng mga tropa, inaaya nila ako, tumatanggi ako. Nakita niyo kung paano yung simula, putang ina, inabot ng 1 taon ha. Inabot ng 1 taon, pinakita ko sa inyo yun. Araw-araw ako nagla-live, araw-araw din ako nagbibideo na nandito lang talaga ako, nakatanghod lang ako dito, mukha akong tanga rito, na tangina, vlogger ako, ang sarap ng buhay ko personal, pero pinili ko tong putang inang buhay na to, alang-alang na maipakita lang sa inyo kung paano ginagawa to. Kita ninyo yun, 1 buong taon. Walang labas-labas, dito lang ako, punta ng palengke, mamimili, maghihiwa, tapos kukuha ng bagong empleyado, magtitinda pagdating ng gabi. Nakikita niyo yun, 1 buong taon, puro ganun lang. Makalabas man siguro ako, mga siguro 1 beses lang yata. Parang wala nga ako halos maalala eh. Diretso, sa loob ng 1 taon na yun, parang wala akong maalalang, wala ako halos maalala na ano eh, na naglamierda ako eh. Meron, bili lang ng mga maliliit na mga pichu-pichong marang donut, ganun. Gasino lang naman yung donut pag may 300,000 ka na. 'Di ba? Ganun. O yan, gusto mo na maganda-gandang bagsakan, pag naka 100,000 ka, libre mo yung sarili mo. Mag-inom ka, imbitahin mo pa yung mga tropa, 5,000 pesos lang gastusin mo. Ayun, yung 5,000 pesos, brad, takin na, maraming alak na yan. Marami-raming tropa na rin na mapapainom mo sa 5,000 pesos. Pero gumawa ka muna 100,000, brad. Makakatumba na yun. Oo, to. Puta, kahit lumangoy ka pa sa alak, kinabukasan ka na lang gumising. Oo. Pero gumawa ka muna ng pera, brad. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, brad. Mas masasarap yung poke kapag may pera ka. Mas masasarap yung alak pag may pera ka. Mas masarap mag-travel pag may pera ka. Mas maganda yung bahay mo pag may pera ka. Mas maganda yung kotse mo pag may pera ka. Pag may pera ka. Pero pag inuubos mo yung pera mo sa kapritsyo at saka sa pang-araw-araw lang, expect mo na walang masarap na buhay para sa'yo. Ang meron sa'yo, puro kahirapan. Kasi ang gusto mo, puro sarap eh. Unahin mo kasi muna yung hirap. 1 buong taon lang muna magpakahirap ka. Dalawahin mo na para maganda-ganda bagsakan. O 2 taon straight, puro kahirapan lang muna. Gawa ka muna maraming pera, patalinuhin mo muna utak mo. O tsaka ka ngayon maglamierda. Pag nakagawa ka na ng sistema kung saan tuloy-tuloy na lang pumapasok sa iyo pera, puta, habang buhay ka na makakapaglamierda nun, brad. Tingnan mo, katulad sa akin, 28 pa lang ako, retirado na ako. Nakita mo ganyan ginagawa ko? Nagtatalop ng basura at saka nagtitinda sa tabi ng kalsada, pero sikat na vlogger ako. Kita mo? See the difference? As ginagawa ko lang to, trip-trip lang. Hindi ito dahil hanap buhay ko katulad ng ibang vlogger. See the difference? Kasi nga, okay na ako. Solved na ako sa buhay. May pumapasok na sa akin na pera tuloy-tuloy. So ngayon, hindi ko ngayon kailangan pagkakitaan yung pagbablog ko. Nag-i-enjoy ako ngayon. Pasyal-pasyal, punta dito, punta doon. At Chester, punta ka rito, lilibre ka namin. Chester, dito. Chester, punta ka dito. Chester, dito may magandang hotel dito. Sagot na namin to. Basta pumunta ka lang. Chester, dito may mga masasarap na Chester, dito. Putang ina, maniwala ka, kaliwat ka na ng imbitasyon sa akin ngayon. Kaliwat ka na ng imbitasyon sa akin ngayon ng mga matataas na tao at saka mga mayayamang tao para lang pumunta ako sa lugar nila tapos libre nila lahat. Ako na lang ang tumatanggi. Hindi ko kaya i-accommodate lahat kahit libre pa nila eh. See? Bakit? Kasi inuna ko na munang ayusin muna yung sarili ko. Hindi naman ako lumitaw sa internet at tangina ang hanap buhay ko magtalop ng basura at saka magtinda ng sinigang. Hindi, inuna ko munang ayusin yung sarili ko bago ako nagsimula. Tangina, nakakahiya naman yun kung salita ako ng salita sa social media tapos ako pala mismo walang resulta at butata. Diba? Ganon. Nakakita mo, hindi ko na kailangan parang katulad ni Josh Moy ka na maglalabas pa ng sports car, diba? Papakita pa ng cellphone, pakipakita ng travel. Hindi ko kailangan yan.
Tangina, fulfilled ako sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng validation ng kahit na sinong tao para sabihing successful ako. Tangina, minsan natatawa na nga lang ako eh. Yung mga katulad nun. Buti nga ngayon, lumitaw yung mga kurap na politiko eh. Buti talaga lumitaw yung mga kurap na politiko, yung mga kurap na DPWH, yung mga contractor na DPWH. Buti nga talaga naglitawan yung mga hayop na yan at na-expose yung mga yan. Ngayon, bumabaho na ngayon sa amoy ng publiko yung konsepto ng luxury. Matagal na akong bahong-baho dyan sa luxury na yan eh. Yung konsepto ng luxury, putang ina, alam mo diretso, ang baho-baho sa ako ng konsepto ng luxury. Diba, bakit? Hindi ba pang maraming pera yun, pang mayaman yun? Oo, pero katakot-takot na yabangan din yan eh. Yung konsepto ng luxury, katakot-takot na yabangan yan. Tangina, nakakadiri. Nakakadiri. Pag narinig mo yung mga usapan ng mga taong may pera-pera ng kaperaso, putang ina. Akala mo, kanila na ang mundo eh. Akala mo lahat ng taong mayayaman, kakilala nila. O, kakilala ko si ganyan, kakilala ko si ganun. Pag tinawagan mo, hindi naman pala. Tanginang yan. Anyways, follow-up question, brother. So, ang gagawin ko po is, kailangan kong pigilan yung pagluluho ko, kailangan kong maging kuripot ko na sa sarili ko. Oo, brother. Tapos, isa pa, ang pinakamagandang motivation para dyan, pili ka ng bagay na gusto mo talaga. Yung eksaktong buhay na gusto mo. Ano yung itsura ng bahay na gusto mo, ano yung itsura ng kotseng gusto mo, bla bla, etc. Ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, kailangan ganun muna sa loob. Oh, tapos look forward for retirement. Look forward ka sa retirement. And when I say retirement, hindi naman na ibig sabihin niya, wala ka nang ginagawa, nakatanghod ka na lang, ganun, mukha kang tanga, nakaipon ka ng marami. Hindi ganun. Sa akin, ang konsepto ng retirement, yung habulin mo eksakto kung magkano ba talaga hinahabol mo sa pera, kung 200,000 ba yan, o 100,000 ba yan kada buwan, o 1,000,000 yan kada buwan. Trabahuhin mo na kagad, bilisan mo. O yan, trumabaho na kagad si brother. Trabahuhin mo na kagad, bilisan mo. O di pag naabot mo na ngayon, yung tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo eksaktong halaga na hinahabol mo, o hindi ngayon, makakagawa ka na ngayon ng iba pang mga bagay bukod sa paggawa ng pera. Kasi hindi mo gugustuhin yung maipit ka ro sa rat race na kikita, ubusin, hanggang mamatay ka, kikita, ubusin. Tumanda ka na lang at lahat-lahat, puta, kikita, uubusin. Tapos di ka na makapagtrabaho, wala ka ngayong pera, saka na lang ngayon sa mga anak mo. Pag di ka binigyan ng pera ng mga anak mo, sabi mo, wala silang utang na loob. Putang inang yan, ang pangit. Ang pangit ng konsepto rito sa Pilipinas eh. Konsepto rito, mag-aanak ako na marami, sila nang bahala sa akin pagtanda ko. Pagtanda mo ngayon, iisa-isahin mo ngayon lahat ng mga anak mo na pinaggagastusan mo para paaralin sila lahat. Iniisip mo, may bahagi ka sa pera nila. Ulupong. Tangina, nakasulat sa Biblia, hindi nararapat na ipaghanda ng mga anak ang mga magulang. Nararapat, magulang ang naghahanda para sa anak. Trabaho ng magulang magpamana sa mga anak, hindi trabaho ng mga anak yan para sa magulang nila. Ano ka? Ay, nako. Eto, parang ito si F-Sperp. Tigil ka na, crew ka lang naman. Sabi niya, tigil ka na, crew ka lang naman. Huwag ka mag-alala, F-Sperp. Sigurado ako sa'yo, kahit crew lang ako, mas mayaman ako kaya sa'yo, ungas. O, ito para sa'yo. Isang malupit na pakyu. Manahimik. Tangina pag... May isa pa akong tanong. Sige. Boss Shai, kapag umangat ka ba sa buhay, hindi ba dapat kailangan kung ano yung magandang kayamanan na nabibili mo, hindi mo ba dapat pwedeng ipakita sa social media nang ikaw lang ang nakakaalam? Sapat na ba yun? Dalawang bagay yan eh. You can answer it with a yes, you can also answer it with a no. Pwede mong ipakita sa social media kung meron kang purpose. Kung halimbawa, ang purpose mo, parang katulad nila Josh Mojica, ganun, na ang dating parang ginagamit nila as a form of marketing para lalong bumili ng kangkong chip sa mga tao, siguro sa ganung angulo baka pwede. Pero kung ang gagawin mo, iyayabang mo lang sa social media just to feel, alam mo yun, validated by people, dadami lang maiinggit sa'yo eh. Doon ka magkakaproblema eh. Dadami maiinggit sa'yo, tapos dadami nagsasalita ng hindi maganda sa'yo dahil ang dahilan dahil inggit. Yun ang dahilan, dahil inggit. Pwede mo, okay, bahala ka kung gusto mo yun, kung doon ka nagiging masaya sa sa feeling ng iba, bahala ka. Pero ako kasi personally, alam mo, nag-e-enjoy ako sa buhay ng hindi ako kilala ng mga tao eh. Diretso, masarap yung personal na buhay ko, kung personal na buhay lang. Masarap yung personal na buhay ko, nag-e-enjoy ako sa personal na buhay ko na hindi ako kilala ng mga tao. So wala silang malay sa kung anong meron ako, wala silang malay sa mga nagawa ko, sa mga achievements ko, at sa kung ano-ano pa. Nag-e-enjoy ako sa ganun. Ang primary reason
is kapag ka kasi fulfilled ka na, kumbaga pag buo ka na bilang tao, hindi mo na kailangan ng validation ng kahit na sinong tao eh. Pero kailangan mo siguro, manghuhula lang ako siguro kailangan mong pagdaanan yung ganong phase na nagyayabang ka muna ng mga bagay na na-achieve mo sa buhay bago mo ma-realize na hindi naman pala kailangan ng validation ng ibang tao para maging masaya. Sabi nga ni Zilong sa ML, kung nag-ML ka, happiness comes from within, not from others. No! Galing pa sa, nag-ML ako pero di ko kabisado yun. Oh. Galing. Follow-up question, brother. Brother, ito, last question, brother, last na po. Sige. Agree ka po ba sa ano po ba ang mas pinaniniwalaan mong Biblia ng Kristyanismo or sa Muslim? I will say I haven't done enough research to formulate a conclusion pansamantala. Kasi yung Quran kasi 3 beses ko nang nabasa, pero yung unang 3 beses na binasa ko yung Quran, ang dahilan kung bakit ko binasa, naghahanap ako ng kamalian. Ngayon, nasa 3/4 na ako ulit ng pagbabasa ng Quran para maintindihan naman kung ano yung pinananampalataya nila. Kasi merong ganun eh. May mga dahilan kung bakit mo binasa o bakit mo inaalam ang isang bagay eh. Ang dahilan ko noon kung bakit ko binasa yung Quran para humanap ng katarantaduhan sa Muslim. Kasi may mga nakakadebate ako noon ng mga Muslim. So kailangan ko ng bala. Para humanap ng bala, binasa ko ngayon ng Quran. Ganun. Pero ngayon, syempre, alam mo, as you grow older, habang tumatanda ka, nare-realize mo na rin na hindi pakikipagtalo ang punto ng pagpapataasa ng talino eh. Supposed to be, pag nagpapataasa ng talino, dapat either patuto yung kabila o ikaw yung matuto. Pag one-on-one lang kayo. Maliban na lang kung religious leader ka, ayun, okay lang. Nagkakaintindihan na tayo pag religious leader ka talaga. Kailangan mo talagang ilaban yung pananampalataya mo hanggang sa debate. Doon lang siguro lalapat ang debate. Pero kapag ka-ordinaryong taong bayan ka, nakatulad ko, ano naman ang mapapakinabang ko kung matalo kita sa debate? O ano naman ang pakinabang mo kung matalo mo ako sa debate? Parehas lang naman tayong miyembro ng kung ano man yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. So I would rather basahin ko ngayon yung Quran ng may malinis na intention at hindi ang intention ko hanapan lang ng buta si Propeta Muhammad o hanapan lang ng maibabala sa mga Muslim. Yun ngayon, nandun ako ngayon. Nandun ngayon sa pag-aaral ng gano'n. So, I haven't done enough research. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi, kasi kailangan mo kasing busisiin bawat salita eh. At matagal yun, brother. Kasi matagal na panahon ang ginugol ko sa pagbabasa ng paulit-ulit ng Biblia para lang maintindihan ko at makalaban ako ng mga ng debate sa mga pastor ng iba't ibang mga relihiyon. Matagal na panahon ang inabot sa akin nun. And I was debating, lumalaban na ako ng debate since 14 anyos ako. Isipin mo, gano'n nakatagal ngayon yun. Kaya nga makikita mo sa internet, may mga debate ako dyan eh. Sabi ko nga, sayang, wala yung mga debate ko na nasa pulpito dati nung panahon kabataan ko eh. Yung mga panahon na yun, sayang yun. Kasi, talagang well-upload talaga, pinapalakpakan ng mga tao yung mga debate ko noon. Pero ngayon, wala akong mai-upload sa internet. Alam mo, hindi pa naman masyadong uso yung mga video-video ng mga panahon na yun eh. Hindi pa eh. Ngayon nauuso na ngayon yun. Ayan, ngayon may mga debate na ngayon ako dyan sa internet. Pero tungkol sa Islam, paminsan-minsan lang kasi ako makachamba ng makakadebating Islam nung mga panahon ng kabataan ko eh. Kasi alam mo yung nag-aral kasi ako sa eskwelahan na ang majority Katoliko. Tapos nag-aral din ako sa eskwelahan na ang majority halo-halong iba-ibang denomination ng Kristyanismo. So napakabihira ako makachamba noon ng Islam eh. Kumbaga binasa ko lang talaga yun for the sake na meron lang akong alam. Tapos puro mga kasiraan pa. Pero ngayon nagbabasa na ngayon ako ng Quran for the sake na maintindihan ko ano ba itong pinananampalatayaan ng kapwa ko Pilipino. Kasi yung dalawa na yan, yung Biblia at saka yung Quran, parehas galing sa Middle East yan eh. In case lang na hindi nyo alam. In case hindi nyo alam, parehas yan galing ng Middle East. Yung Biblia at saka yung Quran, parehas silang galing ng Middle East. Tapos, ang claim ng Islam, yung Quran, ang kumbaga official na libro at continuation nung panahon ni Moises. Ang claim naman ng Biblia, ng Kristyanismo, syempre, yung Kristyanismo naman ang continuation ng panahon ni Moises. Pero nauna ang Biblia kaysa sa Quran. Yung pinakahunang...
Biblia kaysa sa Quran. Yung pinakahuling log sa Biblia, 96 AD, si Juan Apokaliptiko ang sumulat para doon sa 7 iglesia na nangangalat. Nangalat 'yon kasi sinugod sinugod ng Roman Empire under the generalship of General Titus yung yung Israel, tapos winasak nila yung Israel. Nung nawasak yung Israel ngayon, kasi nagkaroon pa ng isang Kristo eh. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero nagkaroon pa ng isa pang Kristo. Nakalimutan ko lang kung ano pangalan nun. Pero pagkamatay ni Kristo, yung Kristo na binabanggit dun sa Biblia, nagkaroon pa ng isa pa. Tapos yung isa na yon, pinaniwalaan ng mga tao yon hanggang i-lead sila sa pakikipagdigmaan sa Roman Empire. Kasi nasa, kumbaga nasakop ng Imperyo Romano ang Israel nung panahon na yun eh. Ngayon, syempre, under sila ng Roman Empire. Parang katulad lang natin sa Pilipinas nung panahong sakop tayo ng panahon ng Kastila. Ganon din. So, ang nangyari, merong isa pang lumitaw na Kristo, pinaniwalaan ng mga tao, etong Kristo na to, it has led a revolt against the Roman Empire. Tapos, syempre, Imperyo Romano lumaban. Diba? O, ngayon, ang nangyari, winasak ngayon sila. 70 AD nangyari yon. General Titus ang nag-lead nun. Nung nawasak ngayon sila, nagkahiwa-hiwalay ngayon yung unang relihiyon ng unang panahon na yon, yung Kristyanismo. Yung ang tawag nila noon, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Bahala ka na kung ano tawag mo ron. Basta yung 2,000 taon na nakakaraan, nung nawasak ang Israel, nagkahiwa-hiwalay sila, nahati sa 7. Nung nahati sa 7, pinasulatan ngayon ni Cristo yung 7 iglesia na yun na nangangalat, kung tawagin. 7 churches. Tapos, 96 AD yun. Ngayon, baka nakarating yung sulat, baka hindi. Hindi na natin alam. Pero ang sigurado, meron tayong copy nun ngayon. Yun ngayon na nangyari. Tapos, after 600 years, pagkatapos ipanganak si Kristo, lumitaw naman ngayon ang Propeta Muhammad. Paglitaw ng Propeta Muhammad, may mga kasama siya. Si Propeta Muhammad, hindi siya marunong sumulat, hindi rin siya marunong bumasa. Pero, meron siyang mga nakasama noon na mga marunong sumulat at saka marunong bumasa. Kasama niya sila Abu Bakar at saka yung iba pa. Yung mga marunong sumulat, marunong bumasa, sila ngayon yung pinasulat ni Propeta Muhammad nung mga bagay na nakita ni Propeta Muhammad at saka narinig niya. Doon ngayon na buo yung Quran. Yun ang ngayon ang kwento nun. So yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, generally it revolves around Middle East. Yung kwento ni Moises, yung kwento ng Kristyanismo, yung kwento ng Islam, it generally revolves around Middle East. Sa Middle East yun generally. Kung tutuusin nun, brother, mas marami ba ang bilang sa buong mundo ng Muslim kaysa sa mga Kristyanismo? That's something that you have to check on Google. Kasi may tali naman ng Google tungkol dun eh. Hindi ko masasabing diretsong oo, hindi ko rin diretsong masasabing hindi eh. Kasi merong mga denomination. Ang problema, yung mga denomination sa loob ng bawat religious or religious beliefs nung dalawa, dinidisown nila bawat isa. Halimbawa, sa Kristyanismo, 'di ba, merong Iglesia ni Cristo, Born Again, Mormon, Baptist, Katoliko at kung ano-ano pa, dinidisown nila na parang hindi Kristiyano yung iba. So dun sa loob, under the umbrella of Christianism, sila mismo nagtatalo-talo ron. Ganon din naman sa Islam eh. Merong Shia, merong Sunni, tapos bawat isa, hindi nila tinuturing na totoong Islam yung kabila. Ganon din yun. It's the same banana. So, hindi ko alam kung ano talaga yung pamantayan. Siguro baka pag sinulat lang sa papel, ganon, na either Muslim o Kristiyano, baka yun siguro ang tali ng Google. Pero yung totoong nasa puso ng tao, hindi na natin malalaman yun eh. Kasi merong mga tao nung unang panahon, gaya ng sabi ni Pablo, nagpapanggap na Kristiyano. Pero hindi naman talaga totoong Kristiyano. Kung merong palang mga nagpapanggap na Kristiyano at hindi totoong Kristiyano at merong mga sumunod doon sa mga nagpapanggap na Kristiyano na yun, hindi mo ngayon makukonsider na totoong Kristiyano yung mga sumusunod doon sa mga nagpapanggap na Kristiyano. 'Di ba ganun ang labas doon? Baga, parang katulad lang din sa Muslim, 'di ba? Yung mga nagpapanggap na Muslim na kumuha ng mga miyembro, hindi mo ngayon makukonsider na totoong Muslim yung mga yun kasi maaaring ang pinananampalatayanan lang nila, hindi naman talaga si Allah. Maaaring ang pinananampalatayanan lang nila isang Diyos na tinawag na ang pangalan Allah, pero hindi naman talaga yun. At ibang pananampalataya ang siniksik nitong mga pastor na to ng Muslim dun sa mga Muslim na miyembro nila.
Possibility yun. Possibility yun. We're only talking about possibilities. Yun ang masasabi ko ron. So tungkol doon sa tanong mo kung kung mas marami ba ang Muslim kaysa sa Kristiyano, hindi ko masasagot ng diretso yun kasi hindi ko naman alam kung ano pinagbasihan ng Google para talihin niya yun eh. Hindi ko alam. Yan. Follow-up question, brother. Okay na po, brother. Yun lang. Salamat. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Okay. Ilang minuto na ba? 55 minutes na. Sige, last question tayo. Last question. Hyacinth. Hyacinth, alika na, umakit ka na, last question ka na. Tunaw na tuloy yung tsokolate kinakain ko. Laglang natin sa Hyacinth, next tayo. Cordapio. Cordapio. Kakain po kami ngayon dyan. Oh, bukas to, mamaya. Mamaya pa, alas 6. Cordapio, brother. Hello, good afternoon. Taga saan ka? Kay Mosu. Avid, avid listener mo ako. Saka, ako rin ay madalas mo na nakakausap. Gusto mo na kitang kamustahin. Kamusta ka? Okay ako. Okay na ako ngayon. 2 buwan na nakakaraan. Nagkasakit ako ng 1 buwan. Anong tawag dito? Allergic rhinitis. So, nangyayari, hindi ko alam na meron palang ganung parte ang allergic rhinitis. Akala ko parang bahing-bahing lang yun, ganun, o nangangati ka. Pero meron palang ganung allergic rhinitis na nahihilo ka, tapos inuubo ka ng walang plema, tapos sumasakit yung ulo ko, tapos nilalagnat ako, tapos sumasakit yung katawan ko, na parang akala mo trangkaso yung nangyayari sa'yo. 1 buwan, akala mo tinatrangkaso. Tapos pagkatapos no, nasuspindi ako ng 1 buwan, hindi ako masaya. Ngayon, masaya na uli ako. Ito, nasa serve ko na uli yung purpose ko bilang tao. Nakapag-live na uli ako. Okay. So kaya hindi ka nakakapag-live dahil hindi ka pwedeng mag-live. Kala ko nakalimutan mo na. 1 buwan akong hindi makapag-live, suspendido ko eh. Okay. Hindi ko na nga naibalita sa inyo yun eh. Ka na sa susunod na araw. Ha? Oo, tuloy-tuloy na ako makapag-live. Supposed to be tuloy-tuloy. Pero ngayon kasi mas malaya na ng bahagya yung oras ko eh. Kaya sa nung mga nakaraan, nung masikip ang oras ko at nandito lang ako sa Project 1 at hindi ako lumalabas dito, araw-araw ako nakakapag-live. Kasi kasama sa routine ko yun eh. Ngayon, pipilitin ko kasi every now and then may mga nag-iimbita eh. Sobrang dami kong tropang napabayaan nung mga panahon na sa Project 1 ako, nagtatampo na sa akin yung mga kaibigan ko eh. Ngayon, bumabawi ako ngayon sa kanila. Every now and then, out of town, gano'n. Punta rito, punta ron, punta dito, punta doon. Sagot naman nila. Minsan, sagot ko. Depende na lang kung sino depende lang kung sinong taya. Gano'n kasi talaga kapag may pera-pera mga tropa mo eh. Hindi na importante yung pera. Diretso. Pagka may pera-pera mga tropa mo, hindi na importante. Minsan sila sasagot, minsan ako sasagot. Pagka dumating yung bill, minsan nag-aagawan pa kami sa bill. Minsan, nagbibiroan pa kami ng suntukan para lang kung sino magbabayad ng bill. Gano'n. Ayun, doon tayo sa mga tanong mo, brother. Last na to na personal para sa'yo. Yung Project 1 and brother, kamusta yung yung progress? Netong mga nakaraan, nag-uulan. So, nakita nyo na nakaraan, nag-600,000 ako. Ngayon, bumaba ako na sa 500 something. Kasi nag-uulan, tapos kumuha ako ng pwesto ron sa kabila na hindi ko pa rin na-operate hanggang ngayon. Actually, bumaba nga ng 400 yun, pero umakit na ulit ng 500. Kasi, kumuha ako ng 50 mil doon sa kabilang pwesto. Dito lang yun, sa kabilang bundok lang. 15 minutes away lang mula rito. So, bababa ka dito sa bundok na to, akit ka rin sa kabilang bundok, doon na ngayon yung kabilang pwesto. Hindi ko pa na-ooperate yun kasi alam mo yung butang ng mga nag-a-apply sa akin, nakakaputang apply ngayon, tapos panggabi, tapos hindi pala sila sanay sa panggabi, hindi rin sila sanay sa lang yung asawa mo sa kung saan man, may emergency ka. Diba? Pwede naman kahit sino maghatid dyan sa kung saan man eh. Pero, okay, sige. Bayaran na lang. Sige. Binayaran, tapos wala na, hindi na babalik.
Ayun ang common na nangyayari. Puyat at saka pang malayo sa pamilya, yun yung pinaka-common cause kung bakit di nagtatagal yung mga tao rito. They haven't stayed long enough para marinig pa yung bunganga ko. Pero pagka nagbunganga ako, yun, dagdag mo na rin yun. Pero so far, dun sa mga dalawang araw lang naman, 1 linggo, 2 linggo, o 1 buwan lang dito tumatagal. Hindi pa naman sapat na oras yun para magbunganga ako sa mga tao na yun. Pero, hindi ko pa na-open yung kabilang pwesto. Taong problema ko, puro malalamya yung mga nag-a-apply. Yun ang nakakainis talaga. Puro malamya yung mga nag-a-apply. Isama mo na rin na, bumaba ng 50,000 dahil doon. Bumili kong iPhone, tapos bumili ko ng equipment para sa food vlogging. Kasi motivational speaker ka, di mo naman kailangan ng magandang camera eh. Ang importante, salita mo at saka taba ng utak mo eh. Lalo na kung hindi ka naman nanghihingi ng kahit na ano sa mga tao, di ba? Pero pag food vlogger ka, lalo na bibisita ako dun sa mga sumasabay sa Project One syempre makakabuti para sa kanila, hindi lang para sa akin, para sa kanila na nagnenegosyo na maganda yung camera na gagamitin ko, lalo na kung pagkain yung iba-vlog ko. So pag tingin mo ngayon sa pagkain, ang pangit naman siguro kung pangit yung camera mo tapos di makita ng maayos yung quality ng pagkain. Pero pag maganda yung camera mo, maganda rin yung itsura ng pagkain do sa mga makakapanood. So dinabawasan ng pondo ron. Bumili rin ako ng karne, 50,000. So ngayon, from 400,000 umangat na ulit siya ng 500,000. Ang pinaka-common na ang pinaka-cost talaga kung bakit talaga parang up down lang kasi yung ngayon, yung merkado up down din. Pagka umuulan, walang customer, tapos swerte na maka-6, 7, 8,000 sa isang araw. Hindi naman sapat yun para magpasweldo ng 7 tao eh. Marami-rami na ako ngayon tao eh. Tapos ngayon, kailangan ko pa ng 7, 8, 9. Dalawa pang empleyado. Siyam ang kailangan ko. Bale, 4 dito, 4 doon, 1 sa bahay. Yun na ngayon ang lagay ng Project One. Nasa 500,000 mahigit na kami, paakyat na ulit ng 600,000. Congrats, brother. Extension na siya. Kasi dati, masaya lang eh. Yung dati mo lang crew na parang 5 lang kayo, pero 7 na pala kayo ngayon. Congrats. Ano yan? Maganda eh. Maganda. Last na to, brother. Para sa akin or for general. Kasi di ba, sabi mo dati, to be a good leader, you must be a good follower as well. Pero parang in real life, sa situation ko, parang ang hirap din maging listener, parang ang hirap din maging follower. Ano yung pwede mong anong tips para maging good follower, para maging isang leader ka? Hindi ko alam kung ano struggle mo, brother eh. Isa-isahin na natin, bungkalin na natin yung mismong problema. May time kasi na ang hirap makinig. Ang hirap ano? Alam mo yun, parang ang hirap makinig. Yung tipong parang gusto mo pa rin ng sarili mong will. Na may time nga na pag nakinig ka, and okay, may point nga yung kulit mo. Pero marirealize mo yung late, hindi naman late na, pero still, parang ang hirap sa situation ko, sa akin, parang minsan ang hirap makinig. Laging yung yung will ko yung gusto kong sundin. Paano ko magiging good leader kung hindi nga ako nakikinig, di ba? So, yun, medyo, lang siya, medyo tricky lang sa akin. Ikaw, nakikita kitang leader alam mo yun? So, sabi mo nga, nakikinig ka rin. Ano yung grounds, ano yung steps, ano yung maipapayo mo para maging isang good listener or good follower? May tanong ako. Okay. So, nagkakaproblema ka sa pakikinig. Yan bang pinakikinggan mo, empleyado mo o boss mo? Actually, komplikado. Komplikado kasi ito yan parang, okay, empleyado, boss. Parang, sige, boss. Pag ikaw ang boss, empleyado ka, ang trabaho mo, sundin ng boss mo. Hindi mo masusunod ng maayos yung boss mo kung di mo pinakikinggan ng boss mo. Kaya sabihin mo, gusto ko yung gusto ko hindi ka naman niya binabayaran para gawin yung gusto mo
Binabayaran ka niya para sundin yung gusto niya. Pinag-uusapan pala kasi natin trabaho. Medyo mali ata yun. Sorry brother. Okay. Siguro revise ko na lang. Okay. Kasi, di ba, role model ka. And gusto mong maging role model. Pero para maging role model ka, kailangan mo rin, ayun, tama. Kailangan mo rin makinig sa kanila, di ba? Yun, okay. Ganito, ang ginagawa ko para maiwasan ko na yung, alam mo, yung mga katangahang mga kailangan mo pang pakinggan. Kasi diretso, may mga tao talaga, puta, alam mong pag nakinig ka sa kanila, katangahan lang naman yung bubulalas ng bunganga nila eh, diba? Meron mga ganun eh. Ang ginagawa ko, diretso, pinatatalino ko na lang diretso yung tao. Yun na mismo ginagawa ko. So, pagkatapos ng shift namin, ang ginagawa ko, eto, diretso, yung mismong tanong mo na kung paano eksakto yung ginagawa ko. Pagkatapos ng shift namin, obligado ang mga tao na, well, actually, within the shift yun, pero final hour na last 30 minutes. So, kakain kami sabay-sabay. Tapos, obligado yung mga tao, yung mga empleyado ko, na mag-ipon ng 10 tanong kada araw. So, 10 tanong kada araw, na ganito din, katulad din ng ginagawa ko sa inyo, question and answer din. Pero mas malalalim yung mga nandito. Kasi kasama ko itong mga to eh. So yung sa inyo mga basic na questions, pero itong mga to, dahil kasama ko itong mga to, araw-araw ko ngayon nate-training itong mga to. Tapos yung mga tanong nila mas malalalim na. Whether it be sa Biblia man, o sa Quran man, o sa management, o sa kung ano pa mang bagay ng buhay, pagnenegosyo, pagpapalaki ng anak, pakikisama sa magulang, kaibigan, at kung ano-ano pa, mas malalalim yung mga tanong nila rito. Kaysa yung mga tanong dito sa social media. Yung sa social media, minsan ka lang makachamba ng maganda-gandang malalalim na tanong eh. Pero itong mga empleyado ko, dahil lalo na sila, si Masaya, si Ganda, si Rigor, itong mga to, malalalim na mga tanong yan eh. Hindi na basic-basic eh. Ngayon, nangyari yun kasi nauna na muna akong pinataba ko muna yung mga utak nila. So ngayon, nag-e-enjoy na ako sa pakikinig sa kanila. Ganun yung nangyayari. Ako mismo nag-e-enjoy na ako sa pakikinig sa kanila. Kasi kailangan kasi yan, brother, yung utak mo, ipapasa mo sa ibang tao, i-in-sync mo sila. Pagka sync na kayong dalawa, bawa, empleyado mo, ganun. Sync na kayong dalawa, wala ka. Ayun, kapag ka-in-sync na kayong dalawa, ngayon, makakapagtanong na sila at makakapakinig ka na ng mga mas magagandang mga bagay coming from them. Versus yung, alam mo yun, completely out of nowhere. Tignan ko nga kung makakaakit sa Sukardapio. Kasi malamang may follow-up question to eh. Kadapyo, akit ka nga uli na wala ka. Akit ka uli na wala ka. Clear all ko muna to. Pero ganun ang ginagawa ko. Ayan, sakto. Sorry na wala. Ayan, to. Paano ba to? Walang option para yakit ka, brother. Wala, ba't ganun? Kadapyo, akit ka nga uli. Akit ka muna sandali uli. Walang option para yakit ka. Nakasulat lang dito, suspend, ban, like, at saka reply. Dole, baka pag nilang press ko. Ayan, meron. Ayan, okay. Yun, merong option para yakit sa live. Naninibago ako kasi iPhone kasi to eh. Ano eh. Hindi talaga ako sanay sa iPhone, sanay ako sa Android eh. Antayin muna natin umakit to. Joining. Yan, sige, sagutin ko na muna habang joining pa. Ang ginagawa ko, pinatataba ko na yung utak ng mga tao ko, ng mga empleyado ko. Kasi kung, bawa, hindi mo talaga gusto makinig sa isang empleyado, dahil, alam mo yun, may mga ganun talaga, yung bobo talaga eh, diretsahan lang. Pagka ganun, patalinuhin mo na muna. It may take some time, maaaring abutin ng 2 buwan, ginagawa yan sa mga meetings. Tapos, pupuwersahin mo sila na magtanong para nahahasa ang isip nila na yung mga bagay na gusto nilang sabihin sasabihin nila sa paraang patanong. Mas masarap kasing sumagot sa tanong versus yung nagbubulalas lang ng mga sama ng loob at blabla sa buhay, 'di ba? Hindi ako masyadong hindi talaga ako masyadong fan ng pakikinig doon sa mga umiiyak lang na hindi naman nila gustong ma-resolve yung problema nila eh. So, generally, kapag ka nakikinig ako sa isang tao, nakikinig ako dahil meron siyang problema na inilalapit sa akin na gusto niyang maresolba. Versus yung makikinig ako, tapos iiyak ka lang sa akin, sorry, pero I find that a waste of time. Pwede mong sabihin na kailangan mo talagang pakinggan yung empleyado mo. Oo, sige. There are times na talagang kailangan, you really have to waste your time eh. Minsan, kailangan mo talagang pakinggan yung empleyado mo, lalo na kapag ka namatayan ng, di ba, kamag-anak, ganun, o namatay yung pusa niya. Yun talaga, makikinig ka lang talaga doon.
it is a waste of time para sa iyo, pero para dun sa tao, syempre makakatulong sa kanya 'yon. Sa pakikinig mo sa kanya, magkakaroon siya ng comfort doon na merong taong nakikinig sa mga problema niya. Dun sa ganun, pagkatapos nun na pakikinggan, hinahadel ko na kagad yung grupo, tapos doon na ngayon ako magsasalita, tapos doon na rin diretso yung question and answer. Sa ganun ko ngayon na papataba yung utak ng mga empleyado ko para kung sakali man na meron silang mga gustong sabihin in the future, ifo-formulate nila yung mga gusto nilang sabihin sa paraang patanong. Kasi sobrang importante ng pagtatanong. Sobrang importante ng pagtatanong. Sobrang importante ng pagtatanong. You may find it interesting na may mga taong magaling magbulalas ng mga bagay na laman ng kokote nila, pero pag panahon na para magtanong, wala silang maitanong. Ang hirap mag-formulate ng tamang tanong. In case lang na hindi ninyo alam, ang hirap mag-formulate ng tamang tanong. Kung hindi nyo nakikita sa Senado, diba? They are formulating questions, and some of those questions are just blatantly stupid questions. Kaya tingnan mo, nagpapaikot-ikot lang sila ron eh. Nagpapaikot-ikot lang sila sa Senado nang wala naman talagang nakukulong. Tapos wala naman talaga sila halos mapiga. Sa ganun, bota, iiling ka na lang talaga eh. Iiling ka na lang talaga kasi hindi tayo nakakukuha ng mga magagaling na mga senador, hindi tayo nakakakuha ng mga magagaling na congressman, na mga magagaling tumanong. Ang mga meron tayo, mga magagaling bumulalas lang ng mga bagay. Pero tungkol sa pagtatanong, mahirap na skill ang pagtatanong. Mahirap na skill ang pagtatanong. Akit muna natin sandali si Cortavio. Baka may follow-up question to si brother. Brother! Brother, sa totoo lang, malinaw naman sa akin yung resolution na sinabi mo. Wala na akong may follow up doon kasi pwede ko na siyang i-practice mamaya. May point ka doon eh, kasi magiging mas healthy pa yung relasyon na binubuo ko doon sa mga colleagues ko kung meron yung activity na gano'n. Tama yan, bro. Tama yan, brother. Turuan mo yung mga tao na magtanong, brother. Oo nga eh. Okay. When you ask the right set of questions, you will get the right set of answers. When you don't ask the right set of questions, you get stupid answers. Ang dilemma lang doon, pagka bobo yung tanong, syempre, alam mo yun, na ano na lang din ako, parang ang ginagawa ko na lang doon, ini-ignore ko na lang yung tanong. Pero maganda yan. As a sign of respect, sagutin mo pa rin. Pero you answer it in an intellectual manner para yung taong nakikinig sa'yo, tumataba ang utak. Uusog ko lang sandali yung motor. Maglalagay kayo ng tubig? Okay. Yun, maglalagay na doon ng tubig. Follow-up question, brother. Salamat, brother. Bukas ulit. Okay, sige. Kita-kits. Bye-bye. Sige. Okay, maglalagay na doon ng tubig dito. So, merong water pump. Medyo mag-iingay ng kapiraso. Kaya, end ko na muna yung live kasi naka-isang oras na rin naman. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas. I love you all. Kita-kits bukas. Bye-bye.